Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapanalig. Jesus, salvame. Mga kapatid sa pag-ibig sa ating Panginoong Heso Kristo, mga kapanalig, mga baguhan sa lihim na karunungan, ibabahagi ko lang po sa inyo ito, no? Itong kung saan ba nagmula ang orasyon para po maintindihan po ng karamihan, para maintindihan po ng mga giliw nating taga-subaybay, liliwanagin lang po natin ang katotohanan po patungkol po sa orasyon, no? Ang salitang orasyon po, ito po ay sa lihim na karunungan, ito po ay power, no? Orasyon, masasabi ring galing ito sa mga anghel, no? Pero sa kapanahunan, simula sa pinagmula ng kasaysayan dito sa Pilipinas, tayo po kasi mga Pilipino, mahilig po tayo sa mga tradisyon, no? Paano nga ba nakarating dito ang mga orasyon na ito, no? Simula nung kapanahunan, nung dumating po dito yung mga Espanyol, sinako po tayo. Ito pong mga to, dahil nga tayo ay nanggaling sa iba't ibang lahi, so nung sakupin po tayo ng Espanyol, doon po nagmula yon. So since yung mga Espanyol nagdala po sa atin dito ng relihiyong Kristyanismo, may mga kasama po silang Jesuita or mga Jews. So doon po pinapaniwalaan na yung orasyon po ay nagmula po sa kanila. Okay? May mga dala po silang mga libreta, mga testamento na naglalaman po ng lahat ng uri ng mga orasyones, mga Latin word, no? So itong orasyon na ito ay galing po sa salitang Espanyol or Latin, no? Na kung babalang kasi natin, ito po ay power. Kung sa Tagalog naman po, ito po ay dasal or isang panalangin. Okay? So doon po nagsimula yon. Dahil nga tayong mga Pilipino mahilig sa mga ganyan, once na naririnig po natin yung salitang orasyon, talagang nahuhumaling po tayo, no? Naiinganyo tayo dahil gusto rin nating subukan. So, ano nga bang kahalagahan ng orasyon na to? Bakit kailangan itong gamitin? Bakit hindi na lang Tagalog or English? No, bakit nga ba hindi na lang ganun? Okay? Ito po kasing orasyon na to, kumbaga sa mathematics, ito po ay formulated na, no? May formula na po ito. Hindi na po nababago ang mga kahulugan po nito, no? Hindi katulad po ng ibang lengguwahe na nababago po ang definition po ng isang salita, no? Tayo po, dahil ito nga ngayon, generation to generation, nagbabago po yung mga lengguwahe po natin, no? Hindi po tulad ng orasyon, kumbaga fix na po ito, no? Hindi na po mababago yung kahulugan nito. Okay? So, kaya po isa yun sa mga naging mabisang mga prayer. Kaya yun ang ginagamit ng halos lahat ng mga antingero, lahat ng mga manggagamot, no? Mga wizard, Wiccan. So gamit po nila yun. Kaya nagkakaroon po ng bisa ito, no? Unang-una pa lang, no, sa atin sa mga Pilipino, no, yung Tagalog prayer or yung English prayer, kung tutusin, ito po ay mga basic na panalangin po ito. So kailangan muna
Marami pa kasing dimension to dimension yan bago makarating eh. No? Though makakarating naman yan, pero kailangan ng masugid, no? Masinsinan pagtsatsaga para pakinggan po yung panalangin natin. Pero ito kasing orasyon na to, no? Logically, kapag narinig po natin yung salitang orasyon, no, pinapaniwalaan na po natin agad. Naniniwala na po tayo agad without any hesitation po, no? Walang pag-aalinlangan. Okay? Kaya po ito nagkakabisa po ng husto. No, hindi tulad ng Tagalog, hindi tulad ng English. No, kailangan pang dumaan ng pagdadaanan po niyan, marami pang dimension po ang kailangan sagupain niyan bago po makarating sa kataas-taasan. Okay? Kaya po itong orasyon po, dahil nga po sa sobrang dami ng nagpatibay nito sa pananampalataya at maraming nagbuwis na ng buhay dahil dito, kaya itong orasyon na ito ay nagkakaroon tuloy ng sobrang bisa po sa atin. So every time na dinadalangin po natin, ini-spell po natin yung orasyon, nagkakabisa po ito, no? It is totally a power, no? Hindi basta-basta dasal na kung saan mo lang napulot, no? Kailangan mong pag-aaralan 'yan. Okay? Orasyon, nandito yung mga pondo, yung poder, yung susi, no? Yung balabal, bakod. So kumpleto po 'yan, which is yun dapat po ang kailangan nating matutunan. Lalong-lalo na po yung mga pundasyon, yung mga pondo. Kailangan po natin matutunan 'yan, no? So yun po ang isa sa pinakamagandang paliwanag, pinakamaiksing paliwanag para maintindihan po natin, no, kung bakit nga naman talaga orasyon Latin. Bakit mas prefer yung Latin kaysa sa Tagalog, or bakit hindi na lang yung salita natin. So sa Tagalog naman po, okay lang naman po yun. Wala naman pong problema doon. Yun nga lang, kailangan mo pong maglaan ng oras, panahon, no? Kailangan mong magpalakas ng pondo, ng poder, no? Para makarating po, no? May mga layer po kasi yung universe po kasi natin, may mga layer yan. So every time na ini-spell mo, araw-araw yung ginagamit mong dasal, that's the time nagkakaroon po to ng bisa. Okay? Hindi yung sinasabi nila na hindi po pwedeng paulit-ulit. Nako, wala pong ganun, no? Actually, yung mga prayer natin, paulit-ulit lang yan eh. No? Hindi lang nahahalata ng ibang nananalangin, pero sa totoo lang, inuulit-ulit lang po ng inuulit-ulit yung panalangin. Pwera na lang po kung walang kabuluhan yung sinasabi nating panalangin. Okay? Yun lamang po ang pinakamaiksing paliwanag dyan kung bakit much preferred po talaga na gamitin yung Latin, no, para sa mga manggagamot, mga antingero, mga gumagamit ng mga wizard, Wiccan. Okay, yun po yung kadalasang ginagamit nila. Okay? I hope na mayroon po kayong natutunan sa video po na ito. At patuloy lang po ang pagsubaybay para po sa mga susunod pang videos. Okay? I-like, i-share po, mag-comment po sa baba, no? Para updated po kayo. O i-follow na rin po itong page na to, itong Facebook account ko, para maging updated po kayo sa mga susunod pong videos. Yun lamang po at marami pong salamat. Jesus, salvame.